Magandang umaga po, Manong Ted and DJ Chacha at sa lahat ng inyong mga taga-subaybay. Okay, ito muna si Chacha po. May gusto yatang klaruhin sa nangyari pong hearing kahapon. Yes po. Congressman, good morning po. Thank you for being on the show. Kahapon nga po, naganap po yung nangyari sa Kamara kung saan dalawang complaint ang idineklara po na sufficient inform. Gusto lang po namin malaman, after po ng declaration na ito na sufficient inform, ano na po ang susunod? Ngayon po ay tatalakayin naman po namin yung sufficiency in substance doon po sa dalawang complaint. Kagaya po ng ginawa po namin doon po sa impeachment ni Pangulong Bongbong Marcos. So today po yan, as in mamaya din po yan. May specific timeline po ba? 10 po. Alas 10 ng umaga. Alas 10 po ng umaga. Meron po ba kayong hinahabol na oras for dito po sa sa gagawin po mamaya na pag-check kung sufficient nga ba in substance itong dalawang naiwan na impeachment complaints laban po kay Vice President Sara Duterte? Wala naman po. In fairness po sa ating chairman, ay pinagbibigyan naman po niya lahat na makapagsalita kahit nga po hindi miyembro, pinibigyan ng pagkakataon na magbigay po ng kanilang mga manifestation. Oo. Naging mainit po kahapon yung diskusyon tungkol po dun sa 1-year bar rule. Kayo po ba sa pananaw ninyo, Congressman Joel Chua, malinaw po ba yung naging ruling ng Supreme Court o talagang meron tayong gray areas dito? May gray area po, kaya nga yun po yung naging desisyon ng mayorya na miyembro ng komite kung bakit po isinet aside yung una pong first impeachment complaint. Kasi kung doon po sa second impeachment complaint, hindi na po kailangan pagbotohan yon dahil kusa naman pong nag-withdraw for a very different reason naman po. Pero doon po sa una, ito po ay binuksan, ito pong usapin dito, kaya ito po yung napag-usapan bago po namin talakayin yung sufficiency inform. Kung meron po bang magfa-file ng petisyon kung sakali man, makakaapekto po ba yun sa takbo ng impeachment dyan po sa House? Sa amin pong palagay, hindi naman po makakapekto dahil tuloy-tuloy lamang po ito. Unless of course, meron pong TRO na magsasabi ng Korte Suprema, ipatigil po kami. Pero other than that, wala naman po at magtutuloy-tuloy lamang po ito. Oo. At pag sinabi po natin, para lang din mas klaro at maintindihan ng mga nakikinig at nanonood sa atin, kapag sinabi natin na sufficient in substance, ano po ba ang standard na tinitignan ng komite dyan? Paano po yung ebidensya o yung pagtingin ninyo sa ebidensya? Pagka binasa po yung recital of fact, nandoon yung offense charge. Ibig sabihin yung mga allegation, pagkasabasa mo pa lamang, makikita mo na may mga crimes na nakumit. Yun po yung sufficiency in substance. Oo. So titingnan nyo na dito. Pero siyempre, ito kailangan backed by personal knowledge and authentication ng mga dokumento. Hindi po pwede na bigla ka lang kwento dito ng mga offense charge pero wala namang puro hearsay naman. Oo. Hindi po yun tatanggapin. So dito po sa inyong pagtalakay kung sufficient in substance yung dalawang nakahaing impeachment complaints, titignan na po natin yung mga documentary evidences. Tama po kayo dyan. Kasama po yun sa mga susuriin dito, yung mga annexes po nito. Hindi lang basta allegations, dapat backed by evidences. Sa mga nagdaan po bang impeachment proceedings dyan po sa Kamara, gaano po katagal bago madetermina ng isang komite kung ang isang impeachment complaint ay sufficient in substance? Well, sa akin po kasing karanasan, dalawang impeachment complaint pa lang po yung aking nasubaybayan. Yung nakaraang po, noong 19 Congress, hindi naman po dumaan kagaya po ng ngayon sa Committee on Justice. Kung maalala po ninyo, ang amin pong tinahak doon ay yung second mode. Oo. Ibig sabihin, by a 1/3 vote, ito po ay inendorso sa Senado. Ngayon po, ako po nakikita ko po, kagaya po nung proseso po na ginawa lamang namin doon sa hearing ng impeachment case ni Pangulong Bongbong Marcos, ito po ay binigyan ng bawat miyembro ng oportunidad na magbigay ng kanilang mga obserbasyon.
sa bawat ground na sinasite doon po sa articles of impeachment. Ito po kasi hindi naman matatapos dyan. Mm-mm. Pagka nadeklara po ng committee na sufficient in form at sufficient in substance, Mhm. bibigyan na po ng pagkakataon ang respondent o yung ating vice-presidente para sumagot o mag-file ng kanyang answer. Mhm. Meron po siyang 10 araw, 10 days para sumagot. At pagkatapos po niya magsumiti ng kanyang answer, meron naman pong 3 days ang complainant para magsumiti ng kanilang reply o sagot doon sa answer ng vice-presidente. Pagkatapos po nun, another 3 days naman po ang ibibigay sa respondent para sagutin naman yung reply via rejoinder. Oo. So base dun sa binigay niyo po mga number of days, most probably abot po ito ng 2 to 3 weeks. Tama po ba? Opo, siguro ako, tansya ko, baka hanggang katapusan po yan ng March. Kasi pagkatapos pong magbigay ng kanilang mga pleadings, no, doon pa lamang po mag-uusap-usap yung committee, titingnan kung may sufficient grounds. At pagka na-determine po na may sufficient grounds, base po sa mga pleadings na isinumite, ay magkakandak na po kami ng hearing. Oo. At kayo po bilang chairman ng Good Government and Public Accountability, yung committee niyo po mismo, nagsisimula na ulit sa investigasyon ukol dito sa mga allegations kay VP Sara Duterte? Hindi na po ito dadaan sa committee ko dahil ito po ay nasa Okay. Committee on Justice na. Oo. So, So ito na yung- pong Committee on Justice ngayon, ito na po ang nag-handle dito. Opo. Congressman, basically, ano ang quantum of evidence na kakailanganin po lamang para masabi po na mayroon na po itong sustansya na reklamo? Basic lang po. Pag binasa lang po ninyo, pag binasa lang po muna ninyo yung pagka doon sa recital of facts, ibig sabihin doon sa narration Okay. ng facts, Mm. meron po bang krimen na nagawa? So, base po sa personal knowledge ng complainant at base sa mga ebidensya na nakalap. So, pag meron pong sustansya. Ganun lang po muna ka-basic. Without telling na guilty na po kasi siyempre may mga defense na pa rin po yan. Opo. Ngayon, sir, yung pong complainants dito, bale, complaint number 3 and 4 na pong pinag-uusapan dito, di po ba? Tama po. Okay, Tama sige. po kayo. Sige. So dito po sa mga binabanggit na mga complainants, no, yung personal knowledge, bilang halimbawa, paano po iyon? Kailangan ho ba na doon po sa usapin, di ba, meron po tayong reklamo tungkol doon sa graph, no, sa usapin po ng confidential fund. Personal knowledge, ano yon? Dapat meron kang alam doon sa paglalabas nila ng mga vouchers para sa mga piatos na ito o yun lang pong mga nangyari during the hearing ng inyong komite sa isyong ito ay sapat na? Paano po yun? Paano lalabas yung personal knowledge doon po sa mga grounds na inilatag po ng complainants? Personal knowledge or authentic document. Ayun. Okay. Opo. So pag nilatag po yung mga AOM, Audit Observation Memo ng OWA, yun po, masasabi po natin na authentic document. Anyway, lahat naman po to public document at lahat naman po to ay naka-attach dito po sa mga complaint. Opo. So kung gagawin po nating halimbawa, ano nga po, di ho ba yung pong usapin ng misuse ng confidential funds na ito, at saka yung bribery of officials doon sa mamimigay po ng sobre, di ba? Yun na pinanggagalingan yan during the time na she was Secretary of Education. Magpapatawag ba kayo ng panibagong mga pagdinig para ipatawag yung COA, ipatawag po yung nag-withdraw sa land bank, etc. O sapat na yung mga reports ng committee ninyo na nag-imbestiga dito? Yung thorough hearing po, gagawin po yan sa Senado. Mhm. Once ito po ay isinampa na or in-endorse na sa Senado para mabigyan din po ng pagkakataon na ma-cross-examine yung mga witnesses
So dito mga basic lamang po, ika nga parang kumbaga sa atin parang preliminary investigation lamang po to sa piskalya. So may mga yung hearing, mga paglilinaw lamang po, like for example siguro sa mga bagong mga tinight po dito, halimbawa po yung sa statement ni Madriaga. So malamang po yun po ay ipatawag si Madriaga para ma-determine yung mga pinagsasabi niya dito at and for him also to take an oath. Opo, kumbaga po yung Madriaga lang ho na ano no, na factor yung bago ho dito, di po ba? The rest ay ang nanggagaling doon sa mga laman na ng unang impeachment complaint na na-technical ng Supreme Court. Tama po. Okay, Dahil okay. kung maalala po ninyo yung unang impeachment complaint, hindi naman po tinakil yung substance. Opo, okay. So sir, again, para ho mas malinaw, yung committee report ninyo, officially po ba submitted na yon sa records ng House at sa Office of the Ombudsman if you recall? At yun ho ba pirmado na po ng karamihan sa mga miyembro ng Committee on Good Government po na nag-imbestiga dito? Yung committee report po natin, kung maalala po ninyo, ito po ay na-submit na po sa Office of the Ombudsman. Okay. Ito po ay pinresenta ng inyong lingkod sa plenaryo during the 19th Congress. Okay. At ito po ay inadapt on record ng plenaryo. At pinurnish po nito ang Office of the Ombudsman. Okay. So ibig sabihin po, ito hong mga kongresista na siya ho namang mga endorser ng impeachment complaint, enough na po ito na official document ng Kamara, mayroon pong transcript yan, may records yan. Yan na po yung sinasabi po ninyo na authenticated na mga dokumento na ebidensya laban sa Vice Presidente. Okay? Tama po kayo. Yan, Part okay. po yan. Part po Opo, yan. Para ho klaro, no? Kasi nga, ang kumbaga, magkakaroon ng pagdinig dito, yung detalye na po, in the Senate kung magkakaroon ng trial, yung pong pagbabanta laban sa First Family at kay dating speaker. Kasama po ito, di ho ba, sa mga grounds no na inilatag ng mga nagrereklamo. How do you handle that issue, Congressman? Meron tayong recording nito, di ba? Klaro po yung pagmumura, yung mga sinasabi niya. Pero ano po 'yun? Paano po ang legally paano po tatayo yun sa inyo pong sa Committee on Justice yung recording na iyon? Kailangan ba ng authentication doon? Kailangan bang ipatawag niya si Congressman Sandro, si dating speaker o si First Lady? Dito po kasi yung mananaig po dito yung rules sa electronic evidence. Mamaya po, isa po yan sa pag-uusapan, I suppose. Tingnan po natin kung ano po yung magiging ruling ng ating chairman dyan dahil I'm sure may mga congressman po na magtatanong po dyan. Okay, sige po. Yung pong bribery of officials, yung po, committee report na po ang sasandalan nun. Kasama po sa committee report nyo yun. Tama po kayo. Alright. And then, yung pong Madriaga factor, more or less po, kailan po mangyayari yon? Kapag dineklarang sufficient in substance, tsaka lang magkakaroon ng hearing para humarap yung Madriaga sa komite. Tama po kayo. Malamang po, iimbitahan po yan, Madriaga, para patotohanan yung kanyang mga pinagsasabi sa kanyang mga salaysay. Opo. Yung calendar po ng hearing dito, paano po, Congressman? Meron kayo paparating pong Lenten break. Paano po iyon? Ang nakalagay po kasi sa ating rules, from the time the impeachment complaint was referred to the Committee on Justice, meron po kaming 60 calendar days, 60 session days pala, to make a recommendation or findings. So siyempre, babawas po natin dyan yung mga Lenten season, yung mga, ito pong bilang po din ng 60 session days ay yung araw po na may session ang Kongreso. Session days meaning plenary session Monday to Wednesday Tama lang. po kayo.
Monday to Wednesday. Yun lang po yun, no? So bawat Opo, isang hindi linggo, po kasama dyan yung Monday, Tuesday, nung kung naalala po ninyo, nagkaroon ng mga, halimbawa po, Chinese New Year, Oo. nagdeklara ng ano, hindi po kasama sa bilang yun. Okay, pero sir, yung pong 60 days na yun, maximum yun. Maximum. Opo. Pwede kayong, kumbaga, mas maaga sa 60 days, magkaroon na po kayo ng resolution. Ano ba findings ng komite? Kung ano ba magiging wordings nito sa bandang dulo after the substance issue, maghi-hearing, ano ba magiging wordings niyan? Meron na pong, ano ho ba ang legal na mga term na gagamitin doon? Kung ito po ay ihaharap na sa plenaryo para pagbotohan po at ma-transmit ng the Senate. Kung i-impeach po ang ating presidente, Vice President po. Hindi, kumbaga, kung impeach na siya, kumbaga. Opo, kung impeach siya. And then, pagkatapos po nun, magsasubmit po kami ng resolution, kalakip po nito yung articles of impeachment. Ayun, opo. Kumbaga, bubuo na po ng articles of impeachment ang Committee on Justice. Ilan po ang regular member, voting member ng Committee on Justice? Opo, at ilang boto ang kailangan po para ito ay mailusot? Kung kung ang pag-uusapan ay 38 o 39 po yung regular members. Just a simple majority lang po ang kailangan. Alright. So, pagdating po sa plenaryo, ilang pong boto ang kakailanganin both ways? 1/3. Opo. Kapag po... 1/3 po. Kung hindi po kami nakakuha ng 1/3, dismiss po. Okay. So, kapag hindi kayo nakakuha ng 105, more or less, no? Opo. Dismiss. Dismiss ang kaso. Tama po kayo. Opo, yan. Okay, sige. Para ho, mas malinaw po itong ating pinag-uusapan ngayon. Congressman, yung pong pagharap ni VP Sara, kaninyo, iimbitahan siya, di po ba? Kapag ho ba hindi humarap si VP Sara, paano po ang magiging disposisyon kaya doon kung sakasakali man? Kasi bibigyan mo naman siya ng kanyang chance to be able to answer all of these allegations. Congressman, hello? Alas 8:13 ang ating pong tamang oras ngayon. Hatid sa atin yan ng Boss Max 3 Coffee. Boss Max 3 Coffee, thank you very much. Amoy pa lang, lumulutang pa yung mangosteen doon sa creamy coffee. Alam mo na kaagad, quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa mangosteen with xantone na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Max 3 Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Sausa Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Max 3 Coffee. Balikan natin si Congressman Joel Chua. Congressman? Majority Leader. Congressman? Apo. Medyo nagchachapi na po tayo. Baka mobile si Congressman. Yung nga po, yung pagharap po ni VP Sara. So meron siyang, di ba? Pagkakataon na sagutin ito sa hearing ng Committee on Justice. Kapag siya ay hindi sumipot, ano pong kahulugan nun para sa komite? Dali, napuputol po tayo. Medyo ayusin lang po namin, Congressman, ang aming pong linya. Please, paumanhin po. Sorry po para po sa trouble na ito. And we beg for your indulgence. Yun, malinaw po yun, yung ating pong pinag-usapan, ang kanila pong panuntunan, and including yung nga pong sinasabi po na mga ebidensya na kakailanganin para po to expedite, kumbaga, itong prosesong ito. Kasi hindi na ho ipapatawag pa. Alright, hindi na po pa ipapatawag yung mga dating humarap doon sa mga naging hearing ng Committee on Good Government and Public Accountability. Alright, andyan na ba siya? One last time, ating pong alamin kung okay ng ating linya. Congressman, doon po sa pagharap po ni VP Sara, kapag siya po ay tumanggi, ano po ang kahulugan nun? Well, respetuhin naman po natin ang kanyang karapatan. At siguro pagdating na lamang po sa Senado,
ay titignan po natin kung ano ang magiging desisyon dito ng mga ng mga senator judges. Okay, sige po. And then, Congressman, yung pong issue na gusto pong isingit kahapon ni Congressman Marcoleta at ni Congressman Suntay, ano po ang inyong damdamin doon sa sinasabi nga po na gusto nila munang pag-usapan daw bago umusad po itong inyong hearing kahapon? Well, inaasahan naman po natin yan. Kaya nga yung nga po yung nasa isip natin. Kung maalala po ninyo, nung inyo po akong unang in-interview tungkol dito sa usapin ng 18 Marines, sabi ko nga po sa inyo na ito'y yung timing po talaga kaduda-duda. At ito na lumabas na yung kanilang talagang intensyon para questionin at para maging sagabal dito po sa impeachment complaint na hinaing. Other than that, siyempre, gusto rin nilang bigyan ng malisya ang mga miyembro po na bumubuo ng Committee on Justice. Okay, sige po. Salamat na marami, Congressman Joel, at kami po ay muli pong gagambala sa inyo para po alamin ang mga pangyayari po dito po sa hearing na ito na napaka-importante para po sa bayan. Salamat, Congressman Joel. Maraming salamat din po at anytime po, basta libre lang po, walang problema. Salamat na marami. Ang kinatawan, Madam Chair ng 3rd District po ng Manila, Congressman Joel Chua. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!